po. Salamat po. So this is all pribilege lang po. Alam mo po, alam ng Diyos ang desire ng puso natin. Actually po, sabi ko nga, matagal po kasi ako nagtuturo po ako sa Bible College. Tapos nasa mission po ulit sa church namin. Papastor po ang asawa. Nagtuturo po talaga ako. Mga doctrine. Tapos may Bible College kami yan. Nagtuturo po ako. Libre po ako. Actually, mahigpit talaga ako sa church. Lalo na pag nagtuturo ako. Kasi po, pag nagtuturo, mahirap po magturo. Kasi, sabi ng Bible, sa Revelation, never add nor subtract. Kailangan maingat po ang pagtuturo. Lalo na po kasi, sabi nga nito isa sa mga sa doctrine of hell. Kasi may sa Bible school po, kasi maraming mga subjects ano po. May isa po dyan, doctrine of hell. One of the recipient ng doctrine of hell, false teacher. Lang po. O sister Amor, gano'n lang po. Yun po sa Baptist po na puro. Isa lang po ang dapat, pastor lang. You have to address, let us address Sister Amor as Sister Amor. Never call her pastor. Yung ang tamang turo po kasi yun. So salamat po sa Diyos, manalangin mo po tayo. Hindi ng Diyos, amang banal. Muli po, Ama. We thank you, Lord, for this afternoon session, O God. We want to give glory to your name, O God. As I teach the word, O God, sa women's fellowship, O God. Salamat po, Ama, for the privilege, O God, given to me this afternoon, Lord. Alam ko po, Ama, lahat ng bagay ng nagkaling sa iyo. You know, the desire of my heart, O God. I know, gusto ko po talaga ang magturo. This is my time, Lord. Gawin mo po ako, Ama. Tagapagsalita mo, Ama. Tago mo po ako, Ama. Sa hindi ko lang ang heart. Tulungan po, Ama, na maituro ko po, Ama, ang iyong salita, Lord, sa 2 Peter, O God. Your word, O God, will come of your empty, O God. Salamat po ang sa atin ito. Bigyan mo po ako ng karunungan, Lord, ang nagaling sa iyo sa pagluloy ng aming banal na Espiritu. Patuloy, Ama, hindi po ako ang tawad sa ating mga kasalanan, O God. Cleanse our heart, cleanse my heart, O God. If there are any iniquities, O God, hidden destructions, Lord, hidden, Lord, right in my life, O God, we ask for your forgiveness, O God. We thank you, Lord, for today, for this afternoon, in Jesus Christ, we pray. Amen. Kukunin ko po sa 2 Peter 3:18. Sabi ko na lang po. My Bible. 2 Peter 3:18. Sabi po dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Yan ang text natin. But grow in grace. So pag sinabi kong grace, biyaya sa Tagalog biyaya. So, tayo po, ang biyaya po, hindi po tayo dapat po. Ang biyaya, hindi tayo dapat sa biyaya kasi makasalanan po tayo. Kaya kung biyaya na yun, ang tatawag unmerited favor, binigay lang po sa ating karapatan yun. Wala tayong karapatan kung sa biyaya na hindi alam po makuha ng Diyos natin. Kaya yung biyaya na yun, makamatan po natin ang biyaya. Kaya po, for by grace, are you saved through faith? Kaya po, naligtas po tayo dahil sa biyaya. Hindi po natin, wala po tayong karapatan sa biyaya lang, pero binigay po ng Diyos sa atin. Hindi kaya mapalad po tayo dyan. Kasi po, sa Old Testament, po, sabi namin dyan, the Godfather. Dito po sa from Noah, meron po kami subject na about hermeneutics po. Meron po tinatawag doon dispensation period of time. Doon po sa dispensation period of time, meron po doon sa first dispensation, the age of innocence, nandoon po yung kinuha. Doon kinuha, dumating yung period of the government. Mga propeta po yun. Lahat po yung nag-disobey. Lahat po nag-disobey. Why? Dahil po doon sa kasalanan,
kasalanan, di pa sa kaligtaan. The first, as by one man, sabi sa Romans 5:12, as by one man, sin entered into the world. Kaya po, nagmilanan natin ang kasalanan. Yun. Kaya lahat ng tao, hindi ba pinapangalan, pupunta talaga. Wala kang maginawang kasalanan, pupunta ka talaga. Dinihayaan lang po tayo. Pagdating sa New Testament, si Jesus yun. Kaya, nandito po tayo sa period of grace. Sa period of grace, after sa period of grace, ano na po yun? Pag hindi, before the grave, sabi nga rin sa Arturo, before the grave, there is mercy. Kaya bago po ang tao, hihiga doon, sa kabao, dapat may mercy. Before the grave, there is mercy. After the grave, wala na. Where it is appointed to a man to die. So, pag namatay ka, nilagay ka sa kabao, wala nang mercy doon. Kaya before the grave, kaya ito na yun, for by grace are you saved. Past tense po yun, saved. Ginawa na ni Jesus yun 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, ginawa na yun. So, the Father, mankind, separated by sin. So, kaya ang tao ba, bumba talaga. Walang purgatory, tinuro ang Bible. So, lahat talaga, punta ng gobyerno at by grace. Only by His grace. Salamat po. Dahil naligtas na po tayo, mayroon po dito. But, sabi dito, ye therefore, beloved, seeing ye these things before, beware lest ye also, being led away by the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, kailangan natin mag-grow. Sabi nga, growing in the Lord. Paano ka mag-grow? Save ka na. Kasi meron nauuna, pero hindi matagal, bago, parang hindi mo tao. Hindi talaga mag-grow. Ano po sa growing in the Lord? Pero, ano po yun? Mas sa akin po yun. Kaya when you are in the church, sabi mo nga kanina, you have to cleanse. Bring yourself as a living sacrifice to God. When you bring yourself as a living sacrifice to God, you have to be cleansed. So pagpunta mo dito, ang banal na Espiritu po nakapila eh. Meron po tayong nagawang kasalanan, sin of omission. Pag sinabi kong omission, ito ang sinasabi ng may banal na Espiritu po kasi. Meron po tayo, we are indwelt by the Holy Spirit of God upon salvation. Kung tinanggap ko na po sa Jesus, may banal na Espiritu na nakatira. Ikaw na, nakatira niya sa'yo, hindi na po yung aalis. Sabi nga, permanent, you are the permanent resident. Permanent residence ka na. Now, dahil sa flesh tayo, nakakasala tayo. So, we are committing sin. The sin of commission and the sin of commission. Pag sinabi mong sin of commission, is intentional sin yun. Hindi, dapat hindi mo ginawa, nagawa mo. So, we are grieving the Holy Spirit. So, God who is in us, the Holy Spirit who is in us, He is grieving. Ay sabi nung parang, grieve not the Holy Spirit of God. So, how will you grow in the knowledge of God when the Holy Spirit is grieving? So, meron tayong nagagawang kasalanan. The sin of commission, intentional sin, anak ka ng Diyos, nagago, yung kasalanan. Ano po? But ano yung pagkakay ng intentional and unintentional? May mga nangyari po kasi na, tingnan mo po, pera na lang. Hindi sa'yo yan, kinuha mo. Intentional yun eh. May mga bagay po na, hindi po sinasadya, nagkasala ka. Minsan po, ang example lang, halimbawa na lang. Napunta ka sa isang lugar, hindi po sinasadya, ang nakaka kasi natin, kaya naalala mo po yung kwento ni David. Si David, nung nagkasala siya kasi nandun siya sa rooftop, naliligo si Bathsheba. Sabi nga niya, a wrong place at the wrong time. Minsan, ang dapat, kaya nagiging, hindi po sinasadya, nagkasala ka kasi you are in the wrong place at the wrong time. Kaya ngayon, Sunday, dapat ang Kristyano mo sa church. O kung wala ka sa church, you are in the wrong place at the wrong time, nagkasala ka ngayon. Ganun yun. Akala mo na, naiintindihan ako ng Diyos, oo, naiintindihan ka. But God has always a consequence for every sin. Ang tatandaan natin, ang Diyos, God is a God of justice. Mapagpatawad siya, He is a God of love, but He is a God of justice. You have a consequence for any sin that you commit. So, ang pinag-asalan natin, how do we grow in grace? Kailangan natin,
we should be aware dahil wala tayo sa kasalanan. Kasi hindi ka lalago kung maya-maya ang pagsala ka. Ito ang turo, maya-maya. Parang pagpasok dyan, labas dyan. Hindi pwedeng gano'n. Pagpasok dyan dito. Kaya sabi sa Joshua 1:8-9, sabi na, meditate the word day and night. Kasi habang ninanamnam mo ang salita ng Diyos, nagbabago ka. Kasi sabi nga dyan, the word of God is water. Ano yan eh? The symbol of the word of God is water. Sa ano po yan, sa doctrine of the Holy Spirit yan. The word of God is water. Ang water po, nag-cleanse. Water, ito water ka, ginag-cleanse. Pero the word of God cleanse. Pinilinisan po tayo. Inaalis po ang mga impurity sa buhay natin. So you will grow in grace when you read the Bible, when you learn from the word of God. All said sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God. For doctrine, for teaching, for rebuke, for correction in His righteousness. Kaya po ang word of God, minsan masakit po. You will never grow. Kasi minsan hindi sinasadya ko ng pastor. Grabe si pastor, sinasadya yata. Kasi po, bago po uturo ang pastor, siya muna nasasaktan. Kasi tao pa rin yan eh, nagkakasalik pa rin siya. So, parang i-deliver ang word of God, pero siya muna. Na-bless na siya ng word. He is rebuked by the word. He is corrected by the word. So, when he delivered the word, dahil na, ito na, ang delivery niya ano na. So, when you are rebuked, when you are corrected, huwag kayong magagalit. Kasi it is the word. Hindi ka po lalago na hindi ka nasasaktan. Pero po, may promise, sinasabi promise. Kaya, walang pinuputol na hindi nasasaktan. So, all scripture is given. So, pag nasa ang word of God, sabi dito, but grow in grace. You have to grow sa biyaya ng Lord. How? John 1:1. In the beginning of the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, the Word of God, siya po magbabago sa iyo. It is a double-edged sword. Sabi nga ni Ken, kahit tago ka dito, may tama ka. Dito, meron. Kasi wala rin ka. Even to the bone marrow. Si Papa nga, kasi may injection sa marrow. Kailangan ni anesthesia para pagka-penetrate yung injection sa marrow. Now, ang word of God, hindi masakit. Masasaktan ka, lalo na kung kasalanan ka. So, tanggapin mo. Kasi you are corrected by God. Kasi pagdating ng panahon, anak ng Diyos, pupunta ka ng langit. God wants to sanctify you. Sanctification is the process of setting you apart to make you holy. You are to be sanctified by God kasi pupunta ka ng langit. Langit is a perfect place sa atin. So, kailangan dito, kaya ang sanctification burden na. Kasi sa sanctification, nabagsak ang Kristiyan eh. Pagbagsak mo, bangon. Ang pagbangon mo, because God, I will never abandon you or forsake you. God is always there kasi God is inside you. He indwells. So, the Holy Spirit of God is in you. So, iingatan natin yung sin of commission. Pag nagkasala ka, 1 Timothy 9, confess to Him who is faithful and just to forgive. How many times do you confess? Maybe 10 times a day. Kasi hindi ka man nagsalita, pero ang mata mo nakasala mo. Kasalanan na yun. Kasi may lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. So, hindi mo na binukas, pero ang isip mo meron. So, nagkasala ka na doon. Now, so confess to Him. Sin of omission. Pag sinabi sin of omission, yun po yung, parang, hindi po konsensya yun. Pag anak ka ng Diyos, nandiyan ako ng Espiritu. Huwag mong gagawin niya, malik niya. Pero parang may ganun, ano po, sabi nga natin, a small voice. May parang kung mali ito, ginagawa ko na ito. So, may ginawa mo pa rin. Meron pa po, ang sin of omission, meron po niya, parang ako po noon, explain mo lang po sa inyo kung tungkol sa sin of omission. Kasi, naranasan ko ang sin of omission. One time, alam po sa bahay daming trabaho. Yan, naubos ang trabaho. Wala sila. Minsan, wala ka ng trabaho, gawa ka ng trabaho. Kahit ka na lang, trabaho. Gusto kong busy. Workaholic talaga kasi ako. Now, one time, naglalaba ako, may naisip ko, sabi ko, kailangan mo ba yung study ako? Kasi may nakilala ako.
Sige ako mag-Bible study ako. It comes from my mouth. Give ko na ka. May sadami ng trabaho mag-ako. Ay, bukas na lang. Ganoon ako eh. Bukas na lang. Pagod na kasi ako eh. The third day, gusto ko na, pero hindi na ako nakakaupo ng maayos. Kaya yung sakit ko na iyon, at alam ko, in my heart, it is a sin abolition. Kasi, sino mo, you promise. Kasi pag nag-promise ka, you have to do it. When you promise to the Lord, it is a vow. You promise to God. Hindi ka nagpa-promise sa tao. Pag lumabas siya sa bibig mo, it is a vow to the Lord. Na hindi ko nagawa doon. Doon ko nagsimula ang sakit ko. Kaya alam ko, ang sakit ko, doon nagsimula. Now, ano po ang paraan? Go back. Kasi alam mo naman eh, kung saan nagsimula, sino ang mission yun eh. Kasi may sinasabi siya, hindi mo ginawa, meron pa. Parang 5 pesos na lang yata ang pera ko noon. May Bible study po ako. Nag-Bible study po ako sa factory. Sabi sa akin, go. Parang lang. Kasi pag alam mo na po ang salita ng Diyos, magsasalita siya. Parang ilalagay sa us. You go. Go. Sabi niya, go. Sabi ko, 5 pesos ang pera ko. Pagbalik ko, wala akong pamasahe pagbalik. Siyempre may pride po tayo. May pride tayo kasi naranasan ko po. Okay lang po yan. Okay lang po. Naranasan mo po kasi how itong buhay na bumaliktad, two sides of the coin, naranasan ko namin ang two sides of the coin. So, dahil sa naranasan namin two sides of the coin, doon po namin na-realize to appreciate things, little things. Kasi pag marami, hindi mo ma-appreciate eh. Hindi mo ma-appreciate. When God calls, sabi nga, inalis niya lahat, yung loss of possession, loss of health, loss of friends. When you become poor, nawawala po. You lose friends. Kasi ang friends, nandiyan lang kapag may pera kayo. Pag wala ka ng pera, mag-iisa-isa na po yan. Now, so, may ano po kami, may pumunta po sa amin. Na sabi sa magbabible study ko ako sa factory, ang pera ko 5 pesos. So, nahiya pa rin po ako. Sabi ko, pero may ganun ba ng ano? Pero mag-hirap. Pag Kristiyano ka kasi, dapat hindi ka nakadepende sa tao. Nakadepende ka sa Diyos. So, nandoon ako sa gate namin. Hindi rin ako makaalis. Sabi ko, sabi ko, alam mo, ginawa ko. Sabi ko sa isip ko, go. Sama na ako sa Padya, sa Trimobile. At sakay ko sa Trimobile, nandoon yung dinideliveran po namin. May bakery po kasi kami dati. Nung nagkasakit ako, inalis na. Tapos na din sila mag-aaral. Ano na po ako, sa ministry na. Pagsakay ko sa Trimobile, yung dinideliveran namin tindahan ng doon. Sinabi niya, sabi niya, huwag ka naman pamasahe, ako na. Uy, kaya pala sinasabi ni Lord, you go. Kaya hindi ko tayo magdepende sa kakayahan natin. Kailangan ko mautang ako. Hindi ko, kasi we are to be dependent to God. Kaya kung pagsakay ko, sinangaling salamat sa Diyos. Hindi, okay na 5 pesos, pabalik na ako. Sabi ko, Bible study ako, sa tumutuwa ako. Bible study ko, parang gusto ko yung Bible study. Parang yung sinasabi, parang nag-umawa pa ang, maliit na bagay lang yan, pero ang sarap-sarap ang, God talagang God. Hindi talaga. You have to thank the Lord, even for the little things. Now, pumunta pa ako sa Bible study. Pumunta ako sa Bible study. Binigyan na ako ng apple. Binigyan niya ako ng palaya. Binigyan pa ako ng 100 pesos. Sabi ko. Tapos pag-uwi ko, sabi nila, saan ka galing bigay sa akin? Sipon mo na yan. Sobra-sobra. Sipon nga kailangan mo binigay ni Lord dahil nagsunod ka. Doon sa hindi ako nagsunod, nagkasakit ako. Alam ko ang naging bawi ko. Kasi alam ko, kasi alam ko kasalanan mo eh. Alam ko kung saan who will be your healer if God. Ang ginawa ko po, Bible study ako na. Yung isang boy namin, nagkaroon ng cancer of the bone, binibisita ko yun. Sabi ko bagas, hindi ako nakapaupo ng matagal. Ang pupo ganyan. Hindi ko ako ganyan. May gabot ako na pag-ininom ko, talagang tulog ako para mag-relax ako mabilis ko. 5 hours. Pag tinitherapy ako, hindi naman ako tapos ng therapy, sakit na naman. Sabi ko, pagkipapa niya, hindi ako magkakaroon dito. Alam ko, only God can heal me. Bible study ko ako.
Yun, si Jessie. Alam, Jessie, punta tayo sa church. Buhay natin. 15 years old. Hindi po siya makalakad na. Isang puto lang kayo. Unang araw, unang linggo doon siya sa dulo. Ay, dito sa unahan. Pagkasunod ng linggo, sa talan. Sunod na linggo doon sa huli. Kasi wala na siyang kagayahan. Pare po kami therapy po ako. Pagdating ko ng September 28, balik siya sa ospital. Terminal cancer siya. May therapy ako, nakita ko siya. Pinasave siya. Sabi ko, ako Jessie. Namatay ako sa langit ako. Kasi tinanggap ko na si Lord. Yeah, ganun eh. Siyempre, boy mo. Masyado ako, ano noon eh. Alam niya, kilala niya ako. Kaya lang, pag nasa Diyos ka na ako umaba. You lower your standard. Kasi may standard ka bilang tao eh. Kaya lang, matalino ang usap ko. Ganun din tao. Pero kung nasa Diyos ka na, we have to be humble. If you want to serve the Lord, be humble. Now, yun. Alam mo na sa inyo, namatay si Jessie October. Last therapy ko. Tapos na po, nakalakad ng maayos. Walang gamot, walang operation, wala. Because of my sin of omission. Kaya mahirap ang sin of omission. Eh parang sinasabi siya ng Diyos, puntahan mo. Kasi may perfect time ang Diyos, puntahan mo. Tayo kasi, the Holy Spirit, na nandito sa katawan natin, dito sa our body, He's residing in us eh. Now, may pinapagawa sa hindi mo ginagawa. Pag hindi mo ginawa sin of omission niya, He is grieving. Paano siya magtatrabaho sa buhay mo? Kaya maraming Kristiyano matagal. Bago nag-mature, maya-maya karnal. Ano ang karnal? Save, pero mas kasalanan. Punta sa church. Maraming. Kasi hindi po lahat sa church pareho. Kasi marami ka sa church maayos. Pero ang puso hindi maayos. So, kung wala ka po, so grow in grace. Biyaya lang po ang if you can serve the Lord by knowing His word. My word shall not come back to me empty. So, ang bawat salita ng Diyos, it is a double-edged sword. Pag narinig mo siya at nasaktan ka, salamat sa Diyos. Kasi ang ibig sabihin niyan, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kasi ang happiness kasi, temporary kasi yun. Happy ka kasi meron ka, nakabili ka. Pero kasi ang joy, kahit wala ka, you are rejoicing in your heart, joyful ka kasi, alam mo, wala, God will provide. Ganun yung medyo inside kasi yung ang joy. Now, yun, all scripture, kaya pag ang halikaan ng Diyos kumating sa iyo, may tama ka, salamat sa Diyos. Masaktan ka, okay lang yun. Kasi parang dark. Pag nasaktan ka, okay lang. Kasi ganun kami. Kung si Pastor, ako na naman. Ganun lang, nagsasalita si Pastor namin dati. Kasi, alam mo, napunta ako sa harapan. Tapos si Pastor, pag nag-preach yung Pastor namin, nag-ano talaga yun, maano yun. Tapos, pag natapos siya, pumunta ako sa harapan. Sabi ko, Pastor, salamat po, akin po yun. Ganun ba? Hindi ka naman alam. Mabuti na yun, tinanggap mo. At least natuto ka. Okay, sa church namin, ganun po talaga. Kasi hindi po tayo mga perfect. We are imperfect. Sabi nga, we are imperfect but we are fitly joined together. Kasi mo, may music ministry na. Meron isa, ilalagay dito ang Diyos para mag-fit in. Fitly joined together. Meron yan, musician, meron na. Pag may piano na may pianista yan. Marami ilalagay ang Diyos sa amin, may nurse na. Kasi, siyempre, si Pastor si Pastor marami message sa church, alam mo naman, stress. So, number one, to go in grace, you have to have the Word of God. Without the Word of God, business ang buhay mo. Kasi ang sasabihin sa ng tao, sabi nga kanina ni Pastor Tablet, tell me who your friends are, and you will have a good future. Sino ang friend mo? Godly people. Pag ang friend mo, godly, maayos ang future mo. Kasi wala akong feeling ng worldly things. Ang pag-uusapan nyo about God, pag-uusapan kayo, parang naalis na yung mga bagay na marumi. Unti-unti naman nyo.
Unti-unti. Sabi nga ng God, ang transformation kasi it begins inside. When you accepted the Lord, He will transform you into a better person. Outwards, nalabas na lang. Importante kasi yung loob. Pag nabago na ang puso mo, I will give you, ano yung Bible eh, Ezekiel, I will give you a new heart and a new soul. So pati kanta mo nagbago, kasi nga kinakanta mo may praising song, noon ang kinakanta mo, lahat, wordless song. Gunagamit TikTok pa. Yes, TikTok. Nagbabago. Kasi Diyos ang may gawa na. I will give you a new heart and a new bagong diwa. Pag sinabing bagong diwa, bagong kaisipan. Bago ang bagong diwa. Kasi you have the Word of God. So you will grow in grace with the Word of God. Number 1. Number 2, you will grow in grace sa church. Walang magtuturo sa iyo sa labas. Kagaya ng tinuturo sa loob ng simbahan. Ikaw, pag marami kang natutunan dito, magagamit mo yan. You can testify to the world. Let your light so shine before men. Magliliwanag ka ngayon. Why? Because you have the Word of God. Sabi nga kaya, breastplate. Kasi ano na siya eh. Nandito na sa sakto mo parang dala-dalang na. You are the living Bible. Marami na kong alam. Marami kang alam, pero hindi mo naman ginagamit. May mga taong ganun eh. Ay, kaya-kaya ko na yan. Marami po tayong kayabangan pa din sa buhay. Only the Word of God can grow. Kaya po, ang Word of God po, pag ano mo nila, gagamit mo niya. Pag may problema ka, sabi ng Diyos, be still, rooted in God. Pag may mga problema ka, lalabas na lang yan. Kaya kami, nag-remember verse kami. At the Sunday, kailangan mag-memorize verse kayo. Dapat may alam kayo yung mga God's promise para. Kasi ang Diyos, hanapan ka, saan kita tutulungan? Wala ka nang alam kahit promise. Anong promise? I will never abandon you or forsake you. No, kung may problema ka, ang mga Espiritu eh, papaalala yun sa'yo. Hindi siya magpapalala. The author of the Bible is the Holy Spirit of God. So, pag wala kang ginakain ng salita ng Diyos, eh paano yung pagkain? Siya ang the Holy Spirit of God is your teacher. The Holy Spirit of God is the one interceding you. Pag may mga panalangin ka, siya ang nagdadala. Sabi nga sa Bible, grow me. Kung sinabi mong grow, mga panalangin na hindi mo nasabi minsan, nakalimutan ko. Minsan hindi mo nasabi, but God knows. Hindi mo pa hinahingi, alam ko lang pangangailangan mo. Sabi ng Bible din eh. So, pag alam mo ang mga salita ng Diyos na gano'n, bakit ka mag-worry? Kaya yung sabi ko kanina, huwag ka kayo mag-fast-forward sa bukas. Kasi kanya yun. Do not worry for tomorrow has its own problem. Kasi pag nag-worry ka tomorrow, hindi mo ma-experience yung joy today. Kasi iniisip paano kayo ang bukas. O, ngayon yung bunga dapat ngayon. Ang focus sa Diyos na yan. You will not appreciate the day's blessing when pag iniisip mo na yung bukas. Do not worry for tomorrow has its own problem. Just for today. Salamat sa Diyos. Kasi ang araw, na-bless ka. Kasi totoo pa ganyan, pag inisip mo bukas, hindi mo nakita yung blessing sa akin. You are fed by the Word of God. You are fed physically. You have friend. Kami, natagawa kami sa buhay namin kasi marami kami kapatid. So, marami kang kapatid. Hindi mo naman kapatid sa laman, sa dugo. Pero kapatid mo sa Diyos. Sabi nga, pag ang kapatid mo kay Kristo, at ang kapatid mo sa laman, pag humihingi, sino ang papaboran mo? Kapatid mo kay Kristo o kapatid mo sa laman? Question yun. Mahirap sagutin yun. Oo, mahirap sagutin yun. Kasi kung ang kapatid mo sa laman, palagi ayaw makinig ng Diyos, eh kung sa kapatid mo sa Diyos. Pero we do not hate them. We do not isolate from them. Kasi you do not isolate from your friends who are worldly. Bring them to God. Dalhin mo sila sa Diyos para maranasan nila kung ang buhay sa Diyos. Kaya mahalaga ang Word of God. Pagdala mo niyan, meron ka na pagpalanggala. Saan ka mapupunta? Lord, nandiyan ka. Bahala ka na. When God is your partner, walang problema sa buhay. Maraming problema. Sabi ng Bible yun eh, trust in the Lord with all your heart, with all your mind,
Lean not only to your own understanding, seek His willing, O will and deliver. So, ang buhay mo doon, alam niya na niya, but you have to walk in His righteousness. Seek ye first the kingdom of God. And may kama kasi yun na, tandaan nyo, Matthew 6:13, seek ye first the kingdom of God. Kama. And His righteousness. Kama. And all these things shall be added. Yung end na iyon, ano yun? Nag-issuran. Gusto mo ng and things to be added, eto, yung righteousness niya, ayaw mo naman nakarang. Hindi niya ibibigay yung righteousness, yung hinihingi mo, kung hindi ka lumalaki dito. Una, you seek God. Next, righteousness. Ano pa ang righteousness ng Diyos? Kung anong gusto niya, pinakatukan ng Bible, susundan mo yun. Kasi, hindi niya ibibigay yung dito. And all these things shall be added unto you. Pero kung kain ka naman, pero hindi niya ibibigay ng Diyos yung full. Kasi marami ang Diyos blessing. Hindi niya maibibigay. Why? Kasi yung nandito, yung righteousness niya, hindi niya susunod. Akala mo katago kasi hindi ka makatago sa Diyos. Iniisip mo palang alam niya na ang future niya. I have plans for you not to harm you, but to bless you, to give you hope and to give you welfare. Alam niya yun. Kailangan lakarin ng taong righteousness, yung katwira. So what is the katwira of God? Church, right? Go to church. Because Hebrew 10:25 is a command. Command yan. Hindi yan ba? Bukas na lang. Saan nila? Ganun ang tao. Kasi napuyat ako. Kaya sa church na lang, usap-usap kami. Kasi, maraming rason pag ayaw. Maraming paraan na gusto. Gustuhin mo ang Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, future. Pati ang generasyon mo. Kasi kung mawala ka man, ang generasyon mo, pagpapalain mo ng Diyos, first, second, third generation mo, thousands of your generation, pagpapalain ng Diyos, we are the Israelites of the New Testament. We are the Israelites of the New Testament, pero hindi tayo Israelites. But we are the Israelites of the New Testament. The Israelites are the people of Israel. They are the chosen people of God. Now, because we are from Abraham's seed, yung blessing kay Abraham, dala sa atin ba yun? Extended sa atin yun. They that curse you shall be cursed. So, yung umaaway sa iyo, ako ba? Huwag ka magagalit. Ang Diyos, no one can be against you if you are with me. Promise yun eh. Kaya ako hindi pag-away. Ginawag, pray mo. Mahala ka na luto. Totoo yun. Kasi marami tayong kaaway. Sa away sa labas. Give them love. Pag-pray mo, kasi pray for your enemy. Kasi sabi ng Diyos eh, those that curse you shall be cursed. Those that bless you shall be blessed. Pag mapalad ka, malas nila. Pag sinumpit, malas nila. Kaya, kawawa ang mga tao. Those who are against you, those who persecute you, kawawa sila. No, what will you do? You just pray for them. Madala mo sa church. So that they will appreciate, bakit ko siya inaway? Dapat hindi ko pala siya inaway. At least, ma-experience ng dala of God in the church. So, see, the Word of God, again, we're supposed to kalim niya, embedded in your heart, right in the tablet of your heart. Pag naisulat mo na yan dyan, kasi kami, ako talaga, sa Bible school kasi, mahigit sa Bible school. Sa Bible school, hindi kailangan, you are intelligent. Ang kailangan talaga, you are to be transformed in Christ-likeness. Kasi yun ang ano ng Diyos eh. We are to be transformed into Christ-likeness. So, matalino ko na, mayabang ka naman. Ayaw ng Diyos ang gano'n. So, ang Bible school, prepare talaga yan doon sa, you have to lower your standard. Kaya kung matalino ka, memorize ka, memorize, matalino ka eh. But, if there is pride in your heart, mawawala lang. Kaya sa Bible school po, hindi ka, kung mag-aaral ka po, kailangan, nanalangin ka. Dapat malinis ka. Kasi, pag binasa mo ito, ulit-ulit hindi mo maintindihan ito. Kasi may sin of commission, the Holy Spirit of God is the author of the Bible. So, when the Holy Spirit of God grieves, hindi mo maintindihan. Yung talina mo, wala lang yan. Talina mo, wala lang yan.
Yabang ka kasi. Sa kasalanan ka kasi. Ang carnal man is an enemy to God, ayaw ng Diyos. Carnal. So, kailangan natin, pag alam mo carnal ka, Diyos ko, kung ako ng Diyos, gawin mo pa over. God, so mercy is new every morning. Every morning, every morning, great is thy faithfulness. Kung ang pagmamahal ng Diyos, the forgiveness of God, sa buong magagawa na Lord, pag-aaway. Kaya Diyos, kung kasala mo naman ako. Ganun tayo, di ba? Hindi mo sinasadya na kapag salita ka. Yan mo ngayon, ito kasi, dapat kasi, ano na ang tactics ni S? 24/7 yan nagtatrabaho eh. Oo, sipag. Lalo na pag hindi dinadala kang kaluluwa. Pag dadami kang kaluluwa, mag-pray ka, ay, masipag din yan, hadlangan ganyan, hadlangan. So pag nahadlangan, huwag kang magagalit pag hindi mo siya nagdala sa church. Now, you just pray, God will make a way. Itama mo muna ang puso mo. Pag tama ang puso mo, you will bring fruits to God. Pag hindi tama ang puso mo, kahit magandang intention mo, pag mali ang puso mo, wala kang magagawa. Tandaan ko niya na, you have a good intention to bring souls, but your heart is not right with God. Wala. Sayang ng tawag niya. Kasi kailangan maayos, acceptable, holy and acceptable to God. How can you be acceptable to God? Clarity. Bless your heart. Banal na Espiritu, tandaan mo ang banal na Espiritu. Akala natin kung ano yan. Siya ang kasama mo araw-araw. Siya ang magtuturo sa ng lahat. You will be separated from the world. So saan mo matutulog sa church? Kung nasa labas ka, wala ka sa church, wala. Parang sabi, bakit ang tagal? May mga memory verse kami sa school, sa church. Kung kailangan, pupunta na sa Diyos ko. Pag nag-memory verse yun, siyempre, matalino. Ano ba sa church? Kasi ganito, kasi ganito. Ang daming rason. Gusto mag-memorize, punta mo ng banyo, dalhin mo. Kasi pwede, nakaupo ka, ilang oras ka dyan nakaupo. Pero memorize, bago ka matulog, memorize. Kasi pag alam mo, magkaka-edad ka na, ang retentivity ng isip mo, mahina na. So, you have to memorize. Ako, madali pa rin ako. Hindi lang mo Lord. Kaya minsan, kasi kami kailangan memorize namin eh. Kaya kasi, nahihiya kasi ako. Pag hindi mo, pag kama lang natin importante. Faith coming by hearing. Kama. Tandaan po natin ha, when you read the Bible, kailangan alam mo. Faith coming by hearing. Kama. Hearing by the word of God. The first hearing is you hear. The second hearing, you have to understand. Kasi, nagumit ko yun. Parang wala. Paglabas, wala. Dala lang ang sarili. May salita ng Diyos, wala. Naiwan. Kaya maya, pagbalik. Pastor, grabe yung problema namin. Kasalanan ni Pastor. Si Pastor nagpuya. Yung anak, si Pastor yung anak ko. Pastor Angelo. Natutulog niya, alas 2 ng umaga. Alas 2 ng umaga, magsusundo pa yan. Kasi, Pastor, ready na po kami. Chat, ready na po kami. Dapat ang Kristiyan hindi sinusundo. Kaya sabi niyo yan, mag-usap kami. Kailangan matuto na. Kasi kung punta ka sa opisina, hindi ka nalilate. Punta ka sa trabaho, hindi nalilate. Nakakapunta ka, hindi ka sinusundo. Pagdating sa church, susunduin ka. Late ka pa. Totoo po yun. Paano ka pagpapalain ng Diyos? God is a God of order. So a Christian time is always ahead of time. O, di support namin sa biyaya, hindi ako nalilate. From our house to the church, ano po yan, 15 kilometers po yun. Ako pa mata, gising na kami mag-asawa, 5 o'clock, gising na kami na gabi, nakaprepare na eh. Pagdating mo sa church, siyempre, gusto na sila. Nakalinis na po sa church, pero ayos mo pa rin. Kailangan, hindi na, paano ka magtuturo? Kung pagod ka, hindi mo nakita you have to present yourself. Tandaan po natin kayo mga lalaki. When you present yourself here, pulpit, you carry your personality. You carry God's word. Ayos, dapat maayos ang lalaki.
Kaya nga na maayos ang buho, maayos ang pananamit. Kasi, ang man up ka po, kasi, if you want respect, ayusin mo ang buhay mo. Maayos ang pag kasi hindi naman kami, sanay kami sa ukay. Oo, kami sa ukay, opo. Bumili na ka, mahal sa, ako ng ukay-ukay. Yung kayo ang nalalaki kasi tumatayo. Pag hindi maayos ang kahit gaano ganda ng delivery mo, kung hindi maayos ang pananamit mo, how you carry yourself, walang kami respeto. Ang respeto po kasi, sabi nga ng Biblia, clothes makes a man. Hindi naman kailangan magandang mga daan po. It makes a man. Pag sinabi man, maayos and you deliver the words, you will earn respect. Kasi sa pananamit mo, nakuha mo ng respeto ng tao. Sige, mag-preach ka, ano? Papaya po yun. Hindi po ito. Ang holy pulpit po, hindi po ito. Ang secret po, hindi pa sa kanya ginagawa siya. You have to present yourself acceptable. Pag sinabi acceptable, puso, asala ang puso. Inside and outward. Man, God look at the heart, not the appearance. So, maganda yun. Look at the heart. Tama ang puso. Pag tama ang puso mo, maayos ang. Kasi po, pag sa church, hindi naman nila ano tayong damit yan? Hindi. Sa church po, kung nandiyan, uy, salamat sa nandiyan ka. Hindi sa damit. Hindi sa damit. Pero kailangan sa ayos sa pananamit. Kasi ano ka ng Diyos? Kung ano ka ng Diyos, be modest. Unti-unti po yun. Hindi po sinasabi, ay, pag ano, pastor, kasi gano'n kasi kami, doon pag church kami, ang mga buhok namin, medyo may mga kulay pa. Si Pastor Ed kasi, okay lang na. Kung kami kay Pastor Ed noon, dahil kasi si Pastor Ed. Si Pastor Ed kasi importante na sa church ka. Kahit anong itsura mo na sa church ka. Kaya ano, pag pumupunta, bago, mga unbeliever na sa church. May tungkol, pag nabungan sa church, parang mga ano sa church. Minsan, nakapolitil pa mga lalaki. Mga may antok na. Mga nakapolitil pa po yan. Nagaganyan mga lalaki. Pero hindi po, we do not isolate from them. Brother, ikaw, ako dito. Alam ko ngayon, mga pastor na yun. Binihisan, wow, guwapo. Kasi kaya mamili po nila ako sa church. Kasi, brother, next time, siya. Taga-ayos po ako ng mga color. Nice. Mami, next time. Kailangan kasi turuan. Kasi ako lang ang nanay yung medyo. Palabasan mo lang mga nanay sila. Naawa naman ako. Kasi siyempre, ano kasi ang nanay. Hindi na plansa. Lalo kung tatayo sa pulpit. Now, tingnan yung mga ano na po sila. Mga pastor na. Ang pastor na sila. Maayos ang pananamit. Respetado na. Puno na po ng word of God. Ang pamilya dala sa church. So, mahalaga ang pamilya sa church. Kaya, mahalaga ang word of God. You have to grow in grace by knowing the Lord and Savior Jesus Christ the Lord. In the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So it is God. In the church, it is a command. Wag, not forsaking the assembling of, wag, wag. Sinabi ko, command yun, wag. Wag. It is a command. Go. Command. Go ye, therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father. So that is a command. Wala tayo dyan. Command dyan. Pag sinabing command, just obey. Do not complain. You have to stand. Hirap. But, you have to obey. Kasi, nahihirapan ka, pero ang Diyos nandiyan lang, palagi yan. Sige na. Hindi ano-ano ko pa. Sige na. Go. Ang saya. Yeah. Alam mo po, pag nagsunod ka sa Diyos, hindi lang iniisip ang sarili mo. Isipin mo po ang pamilya mo. Pupunta ka ng langit, ang mahal mo sa buhay, sa impyerno. So, sabi teaching them whatsoever I commanded you. Go ye therefore and teach all nations. In Jerusalem, in Judea,
Jerusalem is your family. In Judea, kalapit. Bahat. In Judea, in the uttermost. Uttermost ito eh. So, mahalaga ang family. So, paano mo sila maakay? Kung sa loob ng bahay, hindi ka maayos. Mahirap mag-akay na kapamilya. Si Pastor Angelo noon, si Mama, kung saan-saan. Susunduin niya ako, hating gabi na sa church ako. Ako po, simula po na 6:30 in the morning na sa church ako, 7 days a week. Every day. Buturo pa ako rin. Umaga sa school, SOP, School of Tomorrow. Sa gabi, Bible College. Ano siya po ako? Isweldo, wala. Lagkit lang, kung meron. Okay lang. Ganon ang buhay sa Kristiyano, pero matagal po ang reaping. Sabi nga yung lesson ni Missionary Ron, the certainty of reaping. Pag sinabi kong certainty, may kasiguruhan that you will reap someday. Kung anong tinanim mo, anihin mo yan. So, ngayon pa lang, you so good. And you will reap more. The certainty of reaping. So, may kasiguruhan. Ito yun. So, prinsipyo yun eh. Tanim ka na masarap, maani ka na masarap. Bagyo. Tanim ka na mabuti. Nandiyon ang Diyos. Come, well done, thou faithful, thou good and faithful servant. Sabi ng Diyos. Wala, hindi ka po lalabas sa labas. Once a week, tinatamad ka pa. 7 days, sa Diyos isa lang. Ayaw mo pa. Kumakain ka, nakapunta ka ng abroad. Kakaya mo, hindi. Plano ng Diyos na makapunta ka ng Yerevan para masave ka. Oh, nothing is coincidence. Wala akong coincidence. Wala coincidence ang buhay ng tao. Pero wala akong tutulong ako. Salamat. Coincidence ang buto ko. Walang nangyayari hindi. Everything is orchestrated by God. Simula. All things work together. All things work together for good. Kaya yun po. Whatever you do it heartily unto the Lord and for me. Linis po. Inayos mo lang ito. You do it for the Lord. God will reward you. Pinunasan mo ito. Kasi may church. God will reward you. Kahit hindi mo alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Kung ginagawa, si Pastor, parang nakita ni Pastor, ha? Nakakamalit ka na naman. Do it to the Lord, not for man. We are not meant to please her, but God. Hindi mo nakikita ang Diyos. Mahal mo ako, pero sabi nga, hindi ko naman marunong tatawad. Ako nakikita ko, ang hindi ko nakikita. You love me, you are a liar. Bakit mo pinagkikitan yun? Lord, ibibigay ko sa iyo. Ito, ibibigay ko. Pero nabubol ko. You clothed me when I was naked. Sabi ng Bible eh. What you do to the least and the brethren, you do it to me. Kaya mahal ng Diyos ang bawat tao. Mahal ng Diyos ang bawat tao. Wala! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. So, ano natin, pag nakakita kayo ng Pilipino, kahit sino, if you can admit, nakapag-communicate na po, you just pray. May target ka na. Oh, nagka-target ka. Dapat naman sa mo naman, you have to wear your smile. Hello. Kaya minsan lang, pagkamalang kaming si Mama, kasi minsan, tinanong ko ng mga Pakistanis, akala mo kusunado mo. Mahilig kasi, pag missionary ka kasi, pag lumabas ka, you always wear your smile. Hello po, hindi to. Akala mo kusunado mo. Pinapayang kami, kami dalawa, tahagok kami kung saan hanap, pinalumara ka. Kasi susundan ka, akala mo kusunado ka. Pero may kaluluwa yun. Kaya mali ang intention nila. Takot ka pa rin. Hindi mo takot ka. Kaya, pag meron kayong dinidesire sa puso niyo, you just pray. Hindi na siya pumunta sa church, you've done your part. Kung kailan siya maliligtas, hayaan mo ang Diyos. Basta ginawa ko ang tungkulin mo bilang mananampalataya. You learn from the church, gawin mo.
The Word of God tells you to go. Or did you learn sa church? Ano pa? Pastor. Ang pastor po, hindi ko yan. Sabi yan, ang pastor po, kilala si Pastor Ed, ibang klase po si Pastor Ed. Ilang mga missionary na lumabas sa, siguro po, kahit sa mga, grabe po si Pastor Ed sa grabe ang tiyaga niya, sa amin lahat. Hindi kami pinapagalitan niya. Minsan may kwarto kasi sila, dati sa sabi niya, ang kwarto niya po, nandoon na lahat, istampayan ng kababaihan. Pag Sunday kasi, doon Friday, ginagawa, siyempre yung mga, may nagmamanikyo, mga bakanting oras na kasi, bukitan mo mga ako, may taga-bukit. Kaya sabi ko, gusto niya matulog kasi puyat siya eh. Wala, matulog ako. Ang bakante na lang, bathtub. Mga bata yun nakita niya rin. Bakante na lang ang bakante. Kasi yung kama niya, puno po ang kwarto ni Pastor Ed. Gano'n sila kami. Wala nang matulugan. Bathtub na lang ang bakante. Baka din ka Pero maraming lumabas na pastor na. Hindi na panagon si Pastor Ed. Ginawa nila ang tungkulin niya. Paghayagon sa lika, and we learn from him a lot. Marami. Kaya ang pastor ko, sabi niya, may principle po, sila another principle. This is the shepherd, God is the shepherd, the under shepherd is the pastor, tayo po dito. So, he's under God. His accountability is to us. So, pag nagkamali siya, he has a double accountability to God. Kaya siya, pray po, pray po natin ng pastor, kasi mahalaga po siya. Siya po ang mouthpiece ng Diyos. Now, dahil mouthpiece siya ng Diyos, kailangan ipag-pray natin sila mag-asawa. Tawag na sa pagaling, nagkakaibigan si Pastor Ed. Pero ang puso na nandun pa rin sa paglilingkod. Kaya lang hindi natin alam kung hanggang kailan. Basta ang puso umumili, ang Diyos bahala dyan. Sabi nga po, paglilingkod lang ang walang retirement. Oo! Kasi sabi ko nga po, nung namatay ko asawa ko, sabi ko nga, ang pastor, kahit gusto mo naman hindi ka pa rin. Kasi last preaching niya, nag-preach siya ng Sunday, ano na po yun, grabe pa ang lagnatan eh. Hindi na mag-preach ka. Kasi oo, mag-preach ako, pero nag-preach siya. Pero ano na po siya, Monday. Pagkatapos ang preaching niya, siguro mga 20 minutes, hirap na siya. Pag pinahiga ko siya. Pag Monday, hospital siya. Monday, Tuesday, Wednesday, namatay na siya. Pero nag-preach pa siya. Ang preaching niya sa Acts 30, nakalagay po doon na the most important ministry, the praying ministry sa church. Mahalaga ang prayer. The most important ministry in the church. Prayer sa prayer ministry. Mahalaga po ang prayer sa church. Salamat kaya ano namatay po yung sabi ko, mahirap wala. Pero pag alam mo, absent from the body, present with the Lord, it's fine. Pero makakalungkot pa rin, pero nagawa niya na. Siguro hanggang doon lang ang magbuli na. Kasi walang retirement po ng ministry. Hanggang pwede pa. Hanggang pwede ka pa. Di ka nakapagod. Pwede ka pa. Opo. Importante ito. Kasi ang gusto maglalagay. Lalagay mo yan sa salita. Kasi sabi ko, learn from the word. Basahin mo siya ng basahin. Malinis lang po. Kasi hindi mo siya maintindihan, you cannot deliver the word of God unless you have a clean heart. Kasi siya ang maglalagay. Kasi pag nag-deliver ka na, God will add. Ilalagay na lang yan sa isip mo. Sabi sa Philippians sabi sa Philippians 4:4, greater is He who is in me than He who is in the world. Greater is He who is in me than God. Who is in the world, Satan. So, paano mo yan? Dapat aware tayo dyan. He is like a roaring lion. Pag anak ka ng Diyos, malutin mo ang puso mo ng Diyos. Ito talaga ang kailangan mo sa araw-araw. Without the word of God, wala tayo. Kaya ang past life mo, huwag mong balikan. If one, gusto mo sa Diyos, do not rewind. Tapos na yun eh. Fast forward. When you are in Christ, you are a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming. Bagong buhay ka na. Nahusgahan ka man ng tao noon, hayaan mo na sila. Tapos mo sa Diyos, erase. All your transgressions shall be removed from east to west. Wala na sa Diyos yung sa tao meron. Hayaan mo ang tao. Sabi ng Diyos, I will do not repay, I will be just as man. Ganun na pala nilalagay mo sa isip mo.
para hindi ka magkaroon ng retaliation sa ano, mag-revenge. Kasi pag wala sa isip mo yon, revengeful ang puso mo, sinabi ng Diyos do not revenge. Vengeance is mine. So, lagay mo, pangalan mo. Bahala ka na. Who can be against you if you are with God? So, it is still in the Word. So, you can grow. You will grow in grace. Sinabing grace, hindi ka karapat-dapat sa grace. Pero, because of the Word of God, lalakad ka ng maayos. You will be transformed into the best person that God wants you to be. Malay mo, next time, makapastor mo kayo. May member kami sa church, si Zach. Si Zach, ano siya, may autistic siya, may konti siya na, pero ano, sa liit niya. Pwede na siya, nakikipag-debate siya. Sa mga maraming Muslim na pa sa ano niya, sa ano. Pero sa liit niya, gusto ko po maging missionary pag ito. Pero pa siya magsalita, pero ang puso na nandoon na. Pag tayo yun po yun sa pulpit, tayo yung marunong siya. Kasi ano nga nasa salvation eh. Kailangan nyo na mag-aaral. Bata pa lang meron na. Si Moses na po, di ba? Hindi mo kami. Sabi ni Moses I am not eloquent. Sabi ni Moses kami niyang teaching with the, sabi ng Diyos, not just Aaron. Pero, ang Diyos magigipag-communicate kay Moses. Si Aaron ang magsasalita. Sabi ni Moses, I am not eloquent. Pero ang magsasalita, ang kausap si Moses. Kasi siya lang ang ano ng Diyos. Ano sinabi doon sa Bible? Ang nag-ano kay Moses, kapatid niya, na ano yun? Nagbigay yun ano? Sa Bible din eh. Si Miriam, yung kapatid niya. Kasi hindi mo pwedeng, pastor. Kaya ang pastor, he has an accountability to us, but he is an accountability to God. Sabi sa Bible, touch not the anointed one. So, minsan may mga, dahil nasalaman pa rin siya, nagkakamali siya, you pray. You pray for the pastor. Kasi malaking bagay po ang nagagawa nila sa buhay natin. Sige muna dito kayo. You are a changed man. You are a changed woman. Little by little, you are being transformed into a better person. Nagbabago na pang pananaw mo. Dati hindi ka Kristyano. Away dito, away dito, problema dito, problema niya. Away. Tulog ka, gulong mo. Pero ngayon wala na. Pagdala ka na. Tulog ka, umaga. You always thankful. Rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. In everything give thanks. In everything give thanks. For this is the will of God concerning you. So lahat ng bagay. So, grow in grace to the Word. Come to church. Pastor. I will give you pastor, sabi ni Jeremiah 2:15, for I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, ang nagbibigay ng pastor ang Diyos. Sabi ng Diyos for I will give you pastor according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, siya talaga ang inilagay. Hindi iba. Pwede naman si pastor. Pero pag si Pastor Ponce, pastor siya, pero hindi siya ang pastor na binigay dito. Pastor John. Tatay din sa pananampalataya. Ako may tatay ako sa pananampalataya. Meron din. Tatay mo sila sa pananampalataya. Pwede naman po, pray for him. Sila yung mga ano. Kasi, siyempre, kailangan nila ang kalusugan nila, kailangan nila. Salamat sa Diyos. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, huwag mong limitan ang kakayahan mo. Kasi, ay siguro, sa tagal mo na magtatagal, magkakaroon kayo ng ano yan, mga gifts. Makikita niyo kung anong gift mo talaga sa church. Kasi kami, nag-test kami ang gifts. Kasi meron dyan, sa ano yan, kasi yun, 7 motivational gifts kasi yun. Administration, mercy, exhortation, teaching, giving, prophecy, service. Meron yun. Nung tinanggap ko si Jesus, automatic meron ka dyan. Automatic meron ka dyan. Isa dyan. Diyan ka, magbigay niya, mag-i-excel ka dyan. Tapos, itong iba, habang nasa ministry ka, madidevelop niya. Kasi ako nung hindi ko alam, kung service, mahilig ako mag-linis, order thing. Pero nung nag-aral ako ng Bible school, teaching pala ako sa ang dami ko.
Now, kasi, ano na, if nagbago siya, meron survey, admin, parang na-exercise yun. Kasi hindi pwedeng, para pareho tayo survey. Ay, walang mag-admin. Sino mag-classify? Meron yun. 7 motivation ang given. May isa dyan binigay sa inyo ng Diyos. We have to exercise that. Kailangan ma-exercise mo yun, ma-i-implement mo. Ito pa lang ang gift ko. Kasi hindi lang, depende sa iyo lahat, meron. Kaya enjoy together. Pag linagay ka dito, ibig sabihin meron ka dyan. You will perform on that day. Salamat po sa Diyos. Magkakaroon ko siguro naman, hindi ko alam kung kailan naman kayo makapunta. Pero, magkakausap ako ni Pastor Ed. Mabuti. Tayo sa October 6 po. October. Anniversary po na. Anniversary. First anniversary ko dito. First anniversary. Puntas yan. Gusto na. Si Pastor na po. Baka kasama si Pastor Angelo. Mga ano yun. Kasi, kami, hindi ko alam ba. Ang talaga ang Diyos eh. Hindi ko alam na ganito ang nangyayari eh. Set up niya eh. Salamat po sa Diyos. Glory to God. Lahat po na pinapangyari sa Diyos, all the good things and the bad things, God is in control. And as every circumstances sa buhay mo, always acknowledge ka. Nandyan siya. Sabi nga, God, never slumbers, hindi po siya natutulog. Alam niya lahat nangyayari sa buhay mo. Sabi nga, before I formed you in your mother's womb, I know you. Sino, bago ka ginawa ng lihim? Kilala ka niya na? Oo, bago ka ginawa. Hindi ka pa nga nandito. Before conception, kilala ka. Bago ka ginawa. Jeremiah 1:5, bago ka ginawa ng lihim ng iyong mga magulang, kilala na kita. So, kilala ka ng Diyos na dyan ka uupo. Ang kaupo. Hindi ba listen to the word of God? Salamat po God. Ang Diyos, ang manal, salamat po sa hapon ito. Salamat po sa biyaya ng mga salita, O God. Help us, Lord, to be transformed by your grace, O God, through your word, O God. Ingatan mo po, Ama, ang bawat isa dito sa church, ng year ba, O God. Alam po, Ama, that we have a greater plan for them, O God, through Pastor Ed, Lord, as they minister for them, O God. Salamat po, Ama, patubayan po sila, Ama, sa araw-araw na kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho, Lord. Give them a changed mind, O God. Renew their mind, O God. Help them, Lord, to be always acceptable in your sight in their service to you, O God. For any iniquities, Lord, in our hearts, in their hearts, O God, bitawan mo po, Ama, lahat ng bagay, Ama, na meron kaming kanin sa iyo. We give thanks in everything, O God, even for our families, Lord. Thank you, Lord, for your provision, O God, for sustaining us, Lord, with good health, sustaining us, Lord, with food, and everything, Lord, that we have. It comes from you, O God. The blessings of the Lord making us rich, O God. Lord, ano man po ang naging pagkukulang namin sa iyo. Help us, Lord, always to be dependent on you na in our effort, O God. Make us always tulungan po kami, Ama, na palagi nakatuon sa iyo ang aming mga buhay, O God. Help us, Lord, O God, along the way of our lives, O God. Because we believe, Lord, that at the end, O God, we will have good, we will be prosperous, O God, sa aming mga lakad, O God, because you have us in our lives, O God. With material things, O God, it comes from you, Lord. Lahat ng bagay, Ama, binibigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Ama, ang mga bagay na hindi namin nakikita, O God. Give us discerning spirit, O God, na makita po namin ang mga tao kung anong kailangan sa iyo, O God. Help us, Lord, to win souls for you, O God. Help us to love people. Help us to love the unlovable, O God. Gawin mo po kami. Let your light so shine within us, O God. Thank you so much for today. Salamat po na Espiritu. Salamat po for your wisdom and guidance today. We give glory to your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.